Good morning! For today's video ay gagawa tayo ulit ng garlic chili sauce. Chili garlic sauce, bahala na kung ano yan. Ibang version naman ang gagawin natin ngayon. So, ilagay ko yung 1 cup ng sili at 2 cups ng garlic. At 2 cups ng oil, cooking oil, vegetable oil, or kahit anong oil na meron kayo dyan. Then, i-blend natin yan. Yan. Sa pagbe-blend po, hindi natin kailangang pinuhin ng gusto. Ganyan lang ay ayos na para andyan pa rin yung garlic saka yung chili. So, itong version po na to ay less chili kasi para po sa akin to. Yan. Sinalin ko na dito sa cooking pan na paglulutuan natin. At sa mahinang apoy lang. At dahil nga sabi ko ibang version ito, ay meron ako ditong ilalagay na hindi ko inilagay nung nakaraan. So lalagyan ko po siya ng alamang at saka giniling. Yan pong alamang ay hinugasan ko ng isang beses at pinigaan ko. Kasi ayoko magiging maalat yung gagawin ko. Ayan, lumalabas na yung oil. So, palabasin ko lang ng konti ang oil tapos ilagay ko yung pinakuluan kong giniling. Pinakuluan ko po yan. Pagkatapos kong pakuluan ay sinala ko para tuyo siya. So matagal ko siyang pinatulo para wala talaga siyang tubig. So kaya ko po siya linuto para wala na siyang yung mantika-mantika masyado nung baboy. So, giniling po yun, halagang 100 pesos lang naman, kaunti lang. At yun naman pong alamang, halagang 15 pesos lang. Sobrang kaunti lang po yung alamang. So, gusto ko lang maiba. Yun bang parang chili garlic sauce na pwede mo na siyang iulam? Diba? So, napakasarap po ng version na to. Ito po ay pinakuluan ko lang po siya ng 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes ay naglagay ako ng 3 teaspoon ng brown sugar. Brown sugar na super brown po yung meron ako dito. Then, 1 teaspoon ng salt. At maglagay din po ako dito ng isang sachet ng oyster sauce. So, pagkatapos po nitong ilagay, ay ganun pa rin ulit, papakuluin pa rin natin sa mahinang apoy lang, sa pinaka mahinang apoy ng induction, hindi pala apoy, pinaka mahinang temperature ng induction cooker. So, yan po ay another 30 minutes na papakuluan natin ulit. Hanggang sa maging kulay brown na siya. So, ngayon naman, naglagay ako ng suka. Yung suka po na yan, mga 2 tablespoon lang yung nilagay ko. Pagkatapos ilagay yung suka, 3 minutes wag pong gagalawin. Ayan, dahil tapos na yung 3 minutes, ginalaw-galaw ko na. So, malapit na pong maluto ang ating chili garlic oil or sauce. Kasi nagda-dark na siya. At lumabas na talaga yung kanyang mga oil. So, kung mapapansin nyo, ganyan na siya, ma-orange na yung oil kasi na na niya yung kulay ng chili. Although maanghang pa rin pero iba siya sa anghang nung ginawa kong una. Nung ginawa ko kasing una, 1 cup ng garlic tapos 3 cups ng chili. Super anghang. Di ko halos kinaya. So sa punto pong ito ay pwede na nating i-off ang ating induction cooker kasi perfect na yung itsura ng ating nagawang chili garlic oil na ibang version. So, pinalamig ko lang po yan ng 30 minutes kaya lalo po siyang nag-brown. At sinasalin ko na siya sa malinis at tuyo na garapon para mag-last po siya ng 3 months. O, diba? Pero sa totoo lang, hindi naman talaga 3 months. Kasi po, kahit 3 days or 5 days, nauubos naman agad ang ginagawa kong mga ganito. So, ayan na po. Ito na po ang ating bagong version ng chili garlic oil na napakasarap. Sana po matry nyo din ito kung may mga sili kayo dyan. Thank you!